Hello mga lods! At ito, dahil linggo ngayon, time for jogging na naman kami. Kaya ayan, nilalak ko na yung gate. Kasi nga, aalis na naman kami. Ayaw ko nga mag-jogging kasi nga maaga pa at saka inaantok pa ako. Pero talagang pinuwersa niya akong tumayo para lang mag-jogging kaming mag-ina. At ayan, pati nga si Kuya Jimmy, super sweet sa kanya, super yakap, ganyan yan, napakalambing yan sa asawa ko. Akala mo mga bata pa naghaharutan, lalo na nung nakaraan nung nag-inuman kami, talaga naman grabe ang yakapan nila. Sabi ko nga, mahal nyo palang isa't isa, di kayo ng dalawa magpakasal. At ayan mga lods, mag-jogging na tayo. Kailangan ko kasi talagang mag-jogging kasi marami na akong nararamdaman sa katawan ko mga lods. Yung masakit yung mga kamay ko, nahihilo ako. Sabi naman ng asawa ko kasi nga daw high blood na ako kasi hindi ako nag-exercise. Kaya pag linggo talaga pinipilit niya kami mag-exercise. Kailangan po talaga natin mag-exercise paminsan-minsan o kaya araw-araw para maging healthy tayo. Eh ang kaso, tamad na ako ma-exercise pero gusto ko sanang mag-jogging sa umaga. Kung araw-araw ko namang gawin, wala akong kasama kasi nga may trabaho yung asawa ko. Kaya pag linggo lang ako may kasama sa pagja-jogging. Kaya sabi niya, mag-jogging ka na, hindi yung pahinto-hinto ka. 5:30 pa lang ng madaling araw yan, kaya makikita niyo may hamog pa at medyo madilim. Sa ngayon, napakalamig po sa madaling araw, kaya kailangan talaga naka-jacket ka kasi nga medyo taglamig pa ngayon. Pero sigurado pagsapit ng mga April, March, yan, summer na yan, napakainit na. Kaya ayan, kinuha ko na sa anak ko yung cellphone para sabi ko, ako naman ang mag-video sa inyo, kaya mag-jogging na kayo. Nakakatawa pa nga, parehas pa silang naka-block dyan. Mag-jogging. Medyo madilim pa. Kasi mga 5:30 pa lang. Or 5:45. Labas na kami ng pwesto para mag-jogging. Samahan nyo kami guys. Jogging, di maglakad. At eto na mga lods, malapit na kami sa gate ng Cristo. Kaya makikita nyo na yung sinag ng araw. Pero napakaganda ng tanawin pag ganyan na may sinag ang araw. Kaya nag-start na akong mag-jogging mga lods. Iniwan ko na nga sila kasi ang bagal-bagal nilang mag-jogging. Parang ako lang naman talaga ang pinapa-jogging nila. Ewan ko ba? Kasi nga daw, kailangan ko daw talaga mag-jogging kasi napakataba ko na. Eh kayo ba naman walang trabaho, nasa bahay lang, natural mananaba kayo. Kumbaga, para na tayong patabaing baboy, kain tulog. Kaya lang, gustuhin ko magtrabaho, wala namang mag-aasikaso sa bunso ko para sa pag-aaral niya. Sinong mag-aasikaso sa kanya? Eh napakakulit pa naman ng bata na yan. Oh, pak, diba? Sinong laging magjowang nagja-jogging dyan? Comment na. Kung sweet ang asawa nyo, syempre susuportahan nyo kayo kung saan kayo dapat paging healthy. Dahil ako, ayaw ko talagang mag-jogging. Gusto ko matulog na nga lang. Kaso napaka-istorbo nyo itong Wrangler na to. Lagi talaga nanggigising. Talagang pababangunin ka niya para lang makapag-jogging ka. Ayan yung anak ko, sasayaw daw siya ng Lil Duty. Ayaw ko ba sa kanya ang pinagagawa niya. Kaya ayan, nag-jogging na kaming dalawa. Kaya dala-dala niya yung bike niya, nag-jogging siya. Ganyan kasi pag ang asawa ng Thunder, Charles. At dito naman mga loves, update ko lang sa inyo. Diba yung binigyan ko nakaraan na saging. Ngayon, ang laki-laki na ng mga tanim nila, lalo na yung mga okra. At naging palayan na rin, nagtanim na rin sila ng palayan, ng mga palay, kaya napakaganda na lalo ng view. Kaya kung makikita nyo, green na yung paligid niya dyan sa gilid. Kaya sabi ko sa anak, videohan mo na.
At balik tayo sa aking mag-ama lods. Ayan, sabi ko naman, ako naman ang magbibideo sa inyo. Dali na, mag-jogging na kayo. Ayan, sabi ko, ang tsinelas kong napulot dito dahil lang sa pagja-jogging. Di ba napakinabangan ko sa pagja-jogging din. Ayan, tignan mo naman, parehas pa sila nakaitim. Yung guys, laki ng baka. Patay na yung baka. Ma! Ano ba yun? Nakita ko doon. Patay mangga. Ayan guys, daming mangga dyan. Daming bunga yan. Pati doon, ayun o. Kita nyo? Diba daming bunga? Tsaka kita mo, di ba? Mamaya, tira mo kami ni Papa. Yan, nakatawid na kami dito. Bakit naglalakad yung madam? Bakit naglalakad yung madam? Walang service? Ayaw po ko yung ungkoy na yun. Andong pala. Lasing. Nandito na naman kami sa Rancho Verde. At eto na mga lods, malapit na naman kami sa Rancho Verde kasi yung pinagdaanan ninyo yun na i-shortcut yung palabas ng Rancho Verde. Kaya kung nakikita nyo, dito na naman kami, wala na yata kami ibang way na pagdalingan kundi sa asawa ko, doon naman kami pumunta sa Bronzeville, papunta sa tatay ko. Ang kaso nga lang, baka daw pagdating namin doon, nahalhal na yung mga dila namin. Oo nga naman, totoo nga naman, pagka layo-layo ng lugar na yun. Kasi mga lods, pag pupunta kami ng Bronzeville, hindi lang yata 20 baryo ang lalagpasan mo pagkalalayo. Tandaan ka pa sa dalawang tulay na paakyat baba, ayun ang kalubkob na tinatawag na walang butas. At pagkatapos dadaan ka pa sa 3 eskwelahan ba yun? Napakalayo talaga ng Bronzeville, kaya pag pupunta ka doon, kailangan may 300 ka balikan. Dahil 150 ang pamasahe kada isang biyahe papunta ron. Kasi dati, mga lods, lagi kami pumupunta doon. Nung may motor pa kami, halagang 50 lang, makakailang balik ka na papunta sa Bronzeville. Pero mula nang sinurrender ko yung motor ko, eto na ang lagay namin. Lagi na lang kami naglalakad, exercise, kaya napakalaking bagay pag may service ka dito sa Naik. Napakamahal kasi ng pamasahe dito. Sana balang araw, magkaroon na rin ng mga transportation ng mga jeep para mapamura ang pamasahe ng mga tao. Kasi karamihan din naman ng mga driver ng tricycle ay abusado kung maningil. Akala naman nila napakamura at napakaganda ng mga trabaho dito. Halos karamihan dito hirap sa buhay dahil nga wala pong makuhang trabaho. At balik tayo mga lods, kaya kami nagawi ulit dito. Ang way na to ay papunta din Calatibidang, pero dito din pala ang way ng katrabaho niya. Puntahan namin si Jaime kasi nga ipapagawa namin yung lock ng gate namin dahil nga sira na, kaya ipapaayos kasi si Jaime kompleto ang gamit. At eto na, malapit na rin kami sa niliguan namin dati, yung may tindahang grocery. Doon din pala yung way ng bahay nila Jaime, papunta rin sa way nila Ate Bidang. Sa block 228 nga lang sila, kasi sila Ate Bidang ay nasa block 214 lang. Pero may pupuntahan din sana kami, kaya lang parang hirap hanapin ang bahay nila, yung kapatid ni Ate Ederlina na nagtatanim daw ng gulay. Pero next week niya pa kami pinapapunta, kaya sinusolo ko na kung saan banda yung kanilang bahay. Kaya lang,
napakahirap niya hanapin. At kung makikita niyo mga lods, ang kaganda rin ang design ng mga pintura ng bahay nila. May pagka light blue, katulad po ng mga bahay din banda sa Kalugkog. Yung shortcut po doon sa Walong Butas. Parang ganito rin ang style niya. Napakarami pa po bahay talaga dito. Lalo na sa Kalugkog, halos lahat na yata ng taga-bay nila ay tinapon dito sa Naik. Pero sana naman magkaroon na rin ng public hospital dito kasi napakahirap na walang public hospital, lalo na marami na kami populasyon dito na nakatira sa Naik. At ayan, yung way na to ay papunta na po kala Jaime. Shoutout sa iyo, Jaime. Salamat kasi pa nagpapagawa kami, mabilis ka lang pumunta, dali kang maasahan pag may mga kailangan kami ipagawa. At pagpasensyahan nyo na mga lods kasi yung anak ko na naman ang video niya, nakakahilo talaga yan mag-video. Kaya kahit ako, pag pinapanood ko, paano may manonood sa atin anak kung ganyan ka mag-video, nakakahilo. At dito mga lods, malapit na kami sa bahay nila Jaime. Dito na kami malapit sa Block 2027 na. Siyempre, doon sa pinakakanto yung bahay daw nila Jaime at may tindahan daw sila Jaime. Kaya agad namin makikita kung nasaan ang bahay nila. At eto na mga lods, yung bahay ni Jaime. Ayan po yung tindahan niya, yung kulay pulang grills. Kaya pinuntahan na ng asawa ko. At dyan, tinawag na ng asawa si Jaime kasi asawa niya ang bantay sa tindahan. Pero sabi ko, tara na, punta muna tayo doon, tignan natin yung view kung maganda. Kasi nga doon sa dulo pala yan, ang ganda-ganda ng view doon mga lods. At dito naman sa kaliwa, puro malalaking sunflower. Kaya lang, bakit naman ang daming basura? Siguro dito sila nagsusunog minsan. Ayan, sabi ko sa anak ko, tignan natin yung view dito anak, napakaganda, green na green pa yung mga palay. O diba, kung nakikita niyo mga lods, napakaganda ng view dito. Sarap na naman sana mag-selfie. Kaya sabi ng anak ko, magsi-selfie nga, hindi na ako pumayag. At ayan, babalik na kami. Daming bunga ng puno ng papaya. Kita niyo, ang dami. At dito mga lods, nakakita kami ng muron, kaya bumili ako ng muron, 10 piso lang isa. Namiss ko kasi yung gantong pagkain, napakasarap nito at napakatamis kasi nga may tsokolate siya sa loob. Kaya ang tinatawag na muron, dati luto to lagi ni Ate Rita, binibigyan kami. Kaya namiss ko siya, napakasarap niya mga lods, yung muron na yan, 10 piso lang isa. O diba, saan ka nakakita ng nagja-jogging tapos kain ng kain? Ako lang yon mga lods. At sarap na sarap ako yun na habang kinakain, tag-iisa kaming tatlo pero ayaw naman kainin ng asawa ko yung kanya. Ano? May mani ka ma? Ang buti ng beso. Dalawang cooler, bigay mo? Ilan? Mga ginaw ba lang? Bakit hindi lang cooler? Ha? Tawalin sila. Tawalin. Ma! Bakit ka? Ano ba kayo pura? Sarap. May tinigyan mo yung ano doon, may tira pa tayong ano eh. Wala? Para pantayin, di pantayin pula niya. Mali ako muna. Biglang. Ha? Sinabi mo, dala na lagyan?
Ganito yan guys. Sarap ni manisa ko. Lumukong. Mali. Chocolate. Chocolate ba ito ba? Mama! Ay, pang pechay. Mama! Mama, chocolate ba ito ba? Chocolate daw. Uy, tuman. Yung mama ko dyan. Ate ayaw na. Ayaw ni Papa ito. Yung tubig! Dapat baka matubig. Yung tubig. Ayaw. Opa! Ay ba yung dito? Ang sarap. Ang sarap. Yan guys. Kumangay, may dirap siya. Kanto ka pala. Ang pwesto niya. Dito na muna. Namiss ko din. Namiss ko din. Bawal. At yan, mga Lods, pauwi na kami. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang aming video, paki-like, comment, and share na rin po. Pati paki-subscribe na rin po. God bless you all.